Okay guys, unbox natin yung ating X-Men Classic o X-Men First Class sa video ito. Let's go! Yo! And yun na nga guys, no? So, ito na tayo. So, mag-unboxing na naman tayo ng ating mga collections. Alam nyo naman, pag in-unbox natin, hindi natin siya dispose. Kumbaga, sa atin na yun. Marami na tayong, hindi naman marami. Paunti-unti natin na-unbox mga collections natin. And I think nakakadalawa na tayo, no? Sa ating complete set ng ating mga ina-unbox, no? Yung nakaraan, yung Magic the Gathering, and then in-unbox ko pa yung Victory Shawarma ng Avengers. And today, i-unbox na sa episode na to ating X-Men First Class, no? X-Men First Class, sila yung kalaunahan. Actually, ito yung first 5 X-Men, no? At nilabas to ng Marvel nung 80th anniversary nila. I think that was 2021 ba? Hindi ko makita. Pero parang ganon eh. Parang ganon yung date, no? O, tingnan natin, buksan natin tong isa, yung box, kasi naka-boss prot pa to. Nung nag-start tayong mag-collect ng Funko, I think ito yung ito yung mga nakalabas, no? I mean yung mga new release, no? I think this is 2020 o 21. Hindi ko siya makita dito sa 2019, sorry, 2019. So nalabas yung wave ng Marvel 80 years anniversary. Tama-tama kasi 2019 nag-start. So ito yung una kong nabuo na set ng X-Men, no? Kasi alam niyo naman na X-Men fan tayo, and this is tong series na to, usually yung first appearance nila yan, no? First appearance. So ito ba? Ang ganda ng box ito, yan, first appearance. So lahat na nalabas ng Marvel, marami to actually, maraming characters. Is puro first appearance sila. Ito yung first comics ng X-Men 1, no? So, matagal na to, ng comics na to. Wala tayo nito kasi medyo mahal na. Pero, nag-release sila ng gantong klaseng story na comics. Kung tawagin, X-Men First Class. Nabasa natin yun. I think, we read a couple of volume, no? Hanggang sa nag-pandemic. Tapos, yung stash natin, no, yung talagyan natin ng mga comics, inanay, kaya nawala na sa akin yun. Gusto ko pakita sa inyo yung comic, pero ito yung pinaka trade paperback niya, no? Ito yung artwork, no? Same costume, medyo modern lang. Tapos yung yun yung may tayong poster nito binili ko, I think. I don't know kung saan ko nilagay yon, pero may poster yan na pinaprame natin, no? Nung dati, nasa kwarto natin yan, no? So, X-Men First Class. So, unbox natin sila, no, kung ano yung mga meron dito, no? 5 lang to actually first class, no? Of course, wala silang ginawang Professor Xavier, no? Yung meron tayong Professor Xavier pero nasa line ng movie sa kanong X-Men na OG. Pero ito yung hindi siya OG ng X-Men, pero ito yung OG na character na uniform na suot nila nung sila yung mga bago pala. So, hindi siya OG, pero OG. Oh, gulo. Okay. So, ito yung una natin, of course, the first X-Men, yung pinakaunang recruit nila ni Xavier, si Marvel Girl, o si Jean Grey, no? Marvel Girl pa pangalan niya that time, no? So, ito yung isa sa mga pop, no? Ay, isa sa mga unang X-Men, no? At ngayon si Marvel Girl, I think tong gantong klaseng pop, silipin natin kung magkano na yung price, kasi nabili ko to ng SRP. Lahat to actually nabili natin SRP, no? Except for the Iceman kasi medyo tag ito plak sa pop culture natin kinuha siya. So exclusive yung nakuha natin na Iceman kasi plak siya. Nandito ko muna ng regular na kasi one per character lang naman kinuha natin dito, no? So medyo mababa si Marvel Girl, $13 ang Marvel Girl ngayon. So ito sa perfect box actually. Yung grade mo to nasa 10 to, no? Pero maganda yung box niya, actually maganda, no? Gusto ko yung mga may silver server na kumikintab. Pero syempre, i-unbox natin yan as promise, no? Yung mga collections natin, i-unbox natin. Naghanap tayo ng ruler or something para hindi masira yung Pero kaya yan. Ganun din naman, hindi naman ito i-dispose, no? So, okay, maganda na yung pagkakabukas ko, no? Siyempre, lalagyan ito sa ating umiikot-ikot eventually. Ayan, no? Oh, bobblehead yan, of course, no? Lahat ng X-Men, Marvel, actually,
marble pop is meron siyang bubble head siya. First time natin nilabas to. Ayan ang itsura niya. Ayan, makikita nyo. And good thing about this pop, kung mapapansin nyo, no? Meron siyang tinatawag na stand, no? Para doon siya tumayo, no? Ayan, nakikita nyo, di ba? So, perfect. Ayan. Medyo clear yung para ayan, ganda. Ganda actually nung niya. Detalye yung paint niya. Well, it's logo. May lang mga konting dito. Konting parang mga imperfectness, no? Pero ayan, yung mga talsik-talsik. Yeah. Ayan. Pero overall, maganda. Oops, nalaglag. Hindi masyadong dikit yung yung hindi ko siya nadikit, no? Pero overall, maganda itong pop na to. Look, even the detail nung Ayan. Good. So, yan yung Jingray. Yeah. Or Marble Girl, sorry. Hindi Jingray, Marble Girl sa that time. No, real name is Jingray. Okay, and then, next, na-recruit ni Professor X, syempre. I think si Cyclops, o si Beast. I think Cyclops, no? Si Cyclops yung next niya, no? Itong Cyclops, mga na rin yung box, nakapili tayo. Nako, by the way, nakalimutan ko saan ako ito, pero I think sa Habistack kasi meron siyang I think Habistack sa Marquee Mall, nakuha ko to, no? Okay. Maganda rin yung box na nakapili tayo, no? So, buksan natin si Cyclops. Ay, tingnan mo natin yung PPG ni Cyclops right now, baka tumaas. Kasi ako meron akong hunch na these pops, X-Men pops will shoot up yung value once they release it sa MCU. Hopefully maganda yung pagkakagawa, no. So $14 parang si Cyclops, hindi pa rin masyadong tumataas. So. Pero it's okay kasi collection naman natin yan, no. So unbox natin siya. Okay. So expect natin wala masyadong kasi yung iba mas gusto yung Cyclops na ganito, yung modern, no. Ito. By the way, naka X-Men t-shirt tayo. Pero ito kasi yung mga OG uniform niya. Ako mas gusto ko siya, no? Saka yung X-Factor uniform niya, actually mas trip ko yun, no? And then silipin natin Cyclops. May base din ba to? Ito walang base, no? Wala siyang base. Wala siyang base kagaya ni Jean Grey, no? And siya alone. And then I like yung pagkakagawa ng visor, no? Base din sa comics. Kinitsura niya, no? So ito yung itsura ng Cyclops. Pag masan yung maigi, no? Kasi talagang maganda siya. No, plain lang yung itsura pero wala tayong magagawa. Ganyan yung costume nila, no? Pero yan. Tama? Okay. Ito siya. Tadaan! Diba? Maganda kasi maganda yung simple lang yung pose niya pero maganda naman siya. Okay? And then, I think next na nakuha ni Xavier. Correct me if I'm wrong sa comment kung tama pa yung pagkakasunod. Kasi alam ko si Cyclops sa second niya. And then, si Henry McCoy. Who's Henry McCoy? Beast. Ito talaga original na itsura niya before siya mag-experiment sa sarili niya at naging blue fur siya kasi gumagawa siya ng parang cure pero actually ang nangyari mas na-enhance yung mutation na nangyari sa kanya, no. So si Henry McCoy, si Beast, no. Tingnan natin kanyang PPG price right now, tumaas ba o bumaba? Ako wala ko bumaba, so $12. Nanon ko yung SRP that time nung 2019 pero unsignificant yung yung presyo kasi $12 lang na. So si Henry, eto ganda actually to siguro sa tatlo mas nagagandahan ako dito kaysa dun sa dalawa, no. Kasi maganda yung pagkakagawa niya. Tapos may base din siya, may base din siya, guys. May base din siya. Parang pero dapat din lagyan ng base to kasi I think magiging okay naman yung tayo niya. Anyway, lagay pa rin natin. Pero ay pumasok ng base. Ayan. Oops. Hindi siya masyadong makapit yung kahit ilagay mo yung base, no. Siguro para lang makatayo. Ayan, no. Ang gusto ko dito, ultimo yung balahibo and details. So, ayan, no. Kita nyo. Ganda actually. And I love his pose. Ito yung nakakarot siya yung usual yung pose niya. Ganda. No, si Henry McCoy. So, yun ang itsura niya. Nakita niya ng 360. Yung kanyang itsura. Diba? O, yan siya.
Tadaan! Henry McCoy. Ganda niya actually. Sa tatlo, ito yung pinakagusto ko. Sa tatlo. And then I think, next na recruit ni Professor Xavier is si Warrington III or si Angel, no? Pero favorite ko talaga sa kanya yung Angel, yung pagiging Archangel niya. One of the best character for me the X-Men is the Archangel. Pero ito yung Angel form niya nung bago pa lang siya, no? So ginaya to ni actually yung Dark X-Men isa si Mimic, no? So usually Angel, mapansin doon yung Angel wings niya, no? So si Angel, ang power nito bukod sa lumilipad, may healing factor din siya para sa world. Kasi Angel siya, hindi nga, ang power niya is parang Angel. So hindi siya namamatay, no? Hindi basta namamatay. Okay, ito 'yon. So si Angel, I don't know magkano current PPG niya, malamang hindi lalayo dun sa $13-12 siguro to or 14 siguro. Tingnan natin kung ang PPG niya. Angel right now, mababa pa, $11. No, $11 lang siya. Okay, pero unbox natin. I think sa apat, tingnan natin kung mas maganda siya. Pero for me, yung Beast pa yung pinaka nag-outstand, no? Hindi ko napansin yung likod niya, no? Silver. Ganda. Okay. Eto, guys, yung base, nakadikita siya sa base niya. Iba yung pagka-clamshell niya. Naka-fix na. Para siya naka-flight mode. Ayan, oo. Maganda. Actually, maganda siya. Pero mas gusto ko pa rin si Hank na. Gusto ko yung forma niya. Pero ito, maganda rin ito. No? Okay. So, ang ganda nung pagkakagawa ng base. Parang ginawa nila ng effect na lumilipad siya. No? Or palanding ba? O palipad pa lang? I think palanding to. No? Yan. No? Diba? Kita nyo. Ito siya. So then, $11 pero maganda siya para sa $11. Okay? And then last but not the least, yung pinakabatang member ng First Class X-Men o First X-Men is si Bobby Drake or si Iceman. Kinuha natin yung itong version yung plaque kasi yung version to yung regular, yung cleared siya. No? Pero mas gusto ko to kasi yung plaque. Medyo iba sa atin yung plaque. No? So pop culture to. Tingnan natin kung magkano kung nagbago ba, tumaas. I think nasa mga, that time, nasa kulang-kulang 1K ko nakuha to, 900 ba. $29 yung plaque, no? Medyo maganda yung presyo niya. Yung common ito, yung hindi plaque is nasa $9 lang. Pero itong pop culture na to, pop culture is $29. Tingnan natin. Kasi pag ganito, for sure, maganda yan. Kasi plaque oops. Iba rin yung lagyan niya. Parang kay Iceman, Okay. Nakamunta ko na nakuha ito. Ang ganda nyo. Ang ganda ng pagka-plak nyo. Grabe to guys. Maganda to. Maganda. Ganda. Para siyang galing What hit pa to? Ganda! Okay. So, for me, ito na yung pinamaganda. yung plaque maganda. Maganda itong Iceman na to. You never get wrong kay Iceman. Pag Iceman talaga maganda yan. Okay. Ito yung itsura niya sa ating umikot-ikot. Tingnan mo mabuti. Ang kanyang 360. Yon. Tapos ito siya. Ang ganda niya actually guys. Ang ganda niya. So, ang ganda ng pagkakaplak niya. Gustong gusto ko to. So, good thing. May hapas ng snowball. Yan. Ganda, no? Ganda ng effect ng plak niya. So, yun. So, yun yung natin. Yun yung X-Men natin na first class, no? Sa mga gustong bumuo pa nito, guys, bumili na kayo hanggat mura pa kasi paglabas ng X-Men sa MCU, malamang mag-shoot up itong mga price ito, no? So, yung mga X-Men dyan, kung ako sa inyo, i-hold nyo muna hanggat wala pa yung MCU kasi before maglabas ng movie yan, ako po, talagang mag-aano yan ng mga presyo yan dahil sa of course ang X-Men isa sa mga pinakakaabangan sa MCU paglabas sa MCU. Lalo ngayon palabas na yung Deadpool 3 kaya for me mga pop na to medyo kabang-abang kung tataas yung price o hindi. Okay? So yun po muna guys sa ating unboxing section, no? Ang ating collections. So na OBB na natin, hindi na natin pwedeng ibenta kasi atin na yan. So sa mga gustong kumuha nito, I think mura pa sa market. Hanapin yun sila, start to hunt na po at for sure makakumpleto agad mabilis. Okay? Maraming salamat. This is Nick Tok Tok
na bago tayo matapos, nakikiusap po sa inyo na please click po yung subscribe button at pati notification bell para pag may maraming video, ma-update kagad namin kayo. Okay? So maraming salamat guys. Keep it safe and happy hunting. I'm out. Bye.